What's up guys, it's me again, I'm Lucky Spark, and I'm back again for another YouTube vlog. And for today's video guys, ay pag-uusapan natin ulit ang tungkol sa ating piggery business. So ngayon, ang topic natin sa ating vlog is how to have a profitable piggery business. So with regards to this vlog, kailangan po natin magkaroon ng tamang sistema. And if we have the right system po sa ating business, ay repeat na lang po yung ating gagawin. So, meron po tayong papakita mamaya na isang program, Excel file natin, na yun po yung sinusunod natin with regard sa ating program, sa ating mga fattening na mga baboy. So, doon matatrack natin yung ating expenses, matatrack natin yung ating mga miscellaneous fee, at mga ibang gastos natin sa per batch ng ating baboy para makita talaga natin kung kumikita ba tayo sa ating baboy once sila ay mabenta. So, meron din po yung calculator siya ng live weight para makompute yung total prices, total sales, mga expenditures sa ating business. So, mamaya, ituturo ko po kayo sa Excel program file na yan. At available din po yan if mag-message lamang po kayo sa ating Facebook page na Lucky Spark Vineyard or sa aking personal account na Lucky J Satorinas po. So ito guys ay 3 months na po siya, naka 3 months lamang po. Yan, makikita nyo naman, i-zoom lang po natin. Yan, so ngayon kaka 3 months lamang po at magpo 4 months po siya this coming June, July, August, September 3. So sa September 3, 4 months na siya. So estimated na ma-harvest ito is around August 20 to last days of the month. Yan. Yan. So meron din po tayong panibagong batch. Ito yung investor number 3, batch number 4. So yan. So seaman din po yung investor dito. Actually, yung tinatanggap natin ng mga investment sa mga OFW is 10 batch talaga kasi yung para ma-maximize talaga yung space ng kulungan kasi every pig pen po ay nagkakasya po ng 10 to 12 na mga baboy, pero 10 lang po yung pinapasok natin dito. So ito din po ay isang seaman din po yung investor. Yan. Yan. So yung goal natin is to expand hanggang 4 for this year. So expand din po yan kasi meron po pong nakapending na mga investor na gustong mag-invest. Actually, with regards to this piggery farm business, yung kalaban lang po natin dito is yung sakit. So dapat alam natin kung paano siya i-mitigate para maiwasan po yung ganitong sakit, lalo na sa mga biik, yung pagtatain nila at yung ASF na tinatawag. So biosecurity po yung kailangan natin dyan para matugunan yung ganyang problema. So with regards naman sa live weight prices, so dapat naka-monitor po tayo sa current price ng ating location o lokal na location kung bumaba ba o tumataas. Pero with regards to that guys, yung goal naman natin is tumubo siya ng more than 6% compared sa bank na annually yung tubo niya is nasa 6% lamang po. So compared dito, tutubo talaga siya ng more than 6% guys, within 4 months lang yung duration. Kaya kung ikaw ay OFW, ititimbangin mo kung saan talaga magkakaroon ng mas profitable yung savings mo na pera. So kung dito, actually tutubo pa siya ng mga more than 10% within 4 months lamang compared to the usual type na savings natin na ilalagay lang natin sa bangko na actually 3 to 6% lang annually. So kung meron kang pera na pang-invest, so 3 times mo siyang pwedeng paikutin within a year. So actually nasa 30% yung interest niyan for year yung pera mo. So yung mga investor natin, ito is consistent siya for almost 2 years na siya nag-invest natin. Tapos yung isa is panibago, kakagawa lang natin kasi lumipat tayo sa panibagong pwesto. Dati kasi nasa medyo malapit sa mga bahay, kaya nilipat natin dito and expand soon. And hopefully soon yan ma-purchase natin yan sa likod para ma-expand talaga natin para mas marami tayong matulungan ng mga OFW. Yan.
So yun lamang po guys, at papakita na po natin yung ating sinusunod na Excel file program para sa ating piggery fattening business guys. So I hope subaybayan nyo po yung whole na vlog na ito guys. Maraming salamat po. Hello guys, so welcome to my vlog, and again for today's video guys, ay introduce ko po kayo sa ating program na livestock business po na piggery. So this is fattening. So this is the program or the system that I am currently using guys, and for sale po ito. Sa mga gusto pong mag-purchase for only 390 pesos po, ay pwede po kayo mag-message sa aking Facebook account na Lucky J Satorinas po. So, we will start now. So, dito muna tayo sa first na page, dito na banda. So, makikita nyo po. So, yung type is piggery. So, year, pwede po kayong mag-input nyan. Yan. Kung ano yung year. Tapos, farm name, ilalagay nyo po yan. At, yung date is naka-automatic to. So, hindi nyo po ito magagalaw. Yan. So, naka-protect po ito guys, yung mga may formula. So, hindi nyo siya magagalaw. So, this is the feeding program that I am currently following guys. So, sa feeding program na ito, ay nakapagtimbang ako ng average 90 to 100 guys na kilogram per pig after 3 months and 15 days. So, yun po. So, start tayo dito, 10 heads, pwede nyo po yung i-input. So 10, kung ano yung klase ng feeds at batch number. So dito sa baba, meron tayong pinapakita na mga batch number yan guys. So with regard sa ating feeding program ay naka-automatic po yan guys. Kung meron kayong 20 na fattening, dito banda sa program number of sacks guys ay magbabago po yan guys. At ito yung feeding stage. So for example, gagawin natin itong 20. So yan, automatic nagbabago yung program number of sacks. Tapos remaining number of sacks guys is kung ano yung program, ito din po yung lalabas. Magbabago lang to guys kung nakakonsume na siya ng isa. For example, isang sako na yung naubos ng mga baboy nyo sa pre-starter. Yan. So automatic 9 na lang na sako ng pre-starter ang uubusin niya. So yun po yung advantage dito guys. So i-back natin to sa 0. So tapos na tayo nag-explain. So dito sa baba ay meron tayong total feeds expenses. So once maubos nila ito, yung sa program, automatic mag-compute siya total feeds expenses sa blue. So dito rin yan makikita natin kung gusto nyo siyang i-detailed expenditure. Pwede nyo po siyang i-type dito guys. Yan. So dito nyo i-type yung mga gastos nyo sa feeds based sa program. Tapos sa piglets purchase cost, kung wala naman kayong inahin, bumibili pa kayo or umaangkat kayo sa ibang mga piggery farm sa mga biik nyo. So dito nyo po input yung amount. For example, sa 10 heads, lagay natin 10 heads. So usually dito sa lugar namin is nasa 4,000 per piglet. So nasa 40,000. Lagay natin yan. So yan. Tapos consume sacks, ilagay na lang natin guys yung naka-program 5, 8, 25 para makita natin kung magkano ba talaga yung gastos. So with regard sa pricing guys, ito po yung price ng Sanjin Feeds dito sa lugar namin. So pwede nyo po rin yan mabago guys kung magpo-purchase kayo sa Excel file na to. So mababago nyo rin po yan kung ano yung feeds na gusto nyo or anong brand ng feeds. So sa miscellaneous expenses dito natin ilalagay guys yung mga bakuna, vitamins, mga pampurga. For example, i-type nyo po dito deworm. Tapos kung ano po ibang details, kung ilang pakete o sachet na ginamit nyo na powder. So type nyo rin po yan miscellaneous expenses. For example, 100 pesos yung 1 sachet. So automatic maglalagay yan sa miscellaneous expenses. For example, sa mga gasoline, kung iba-iba pa, kung meron pa kayong another mga miscellaneous expenses, so dyan nyo po ilalagay. Tapos lalagyan nyo yan ng date para po may record talaga kayo guys.
So with regards sa sales guys, naka-automatic po yan. So kung meron kayong 10, so dito lang yung fill upan nyo guys. So for example, titimbang ng 195, tapos sabihin natin 90, 95, tapos 100 ulit, tapos may isang 105, tapos merong 90, merong 85, tapos merong 98, tapos 95. Yan. So price per live weight, sabihin natin dito sa lugar namin is 200. Tapos i-copy na lang yan natin. So yan. So naka-automatic po yan guys, naka-compute. So number of heads 10, average weight is 95.3. Average live weight price, so 200. So ginawa natin po yung average kasi yung ibang mga buyer is merong bracketing na tinatawag pag nasa 70 line yung kanilang timbang ay nagbabago. So yan, average niya is 200, so same naman yung price. So total sales is 190,600. Sabihin natin dito sa miscellaneous expenses nakapagastos tayo ng around, sabihin natin lagyan natin ng 2.5, so 2.6 yan lahat sa miscellaneous expenses. So lalabas yan dito guys. Wait lang, nasaan yun? Yan, miscellaneous expenses 2.6. So expenses is 128,210. Yan. So total capital 128,210. So same po yan guys. But kung meron kayong mga farm workers guys na salary record, meron din po tayo dito sa page number 4. Yan. So for example sa farm worker number 1, pwede nyo rin po yan lagyan ng pangalan. Kung sa January naman, nagpapasahod tayo ng for example 3,000 per month yung sahod nila. Yan. So dadagdag din po yan sa capital natin. So ito for example, ito yung total capital, ito yung total sales natin. So makikita natin yung profit 59,390 in 4 months. Ito po yung profit na. So nabawas na po yan yung ating capital. With regards to the depreciation cost, for example mga expenses na mga pangwalis, mga bombilya sa tubig, or kung ano-ano pa na paggagamitan ng pera nito, usually sa mga business may ganito talaga. So nilagay lang po natin is 10% depreciation cost. So every harvest, nagkukuha tayo ng 10%. Ito yung pang-sustain sa mga maintenance natin sa ating piggery farm. So 5,900. So ibabawas po yan. At dito banda sa left side is makikita natin yung net profit. So ang net profit natin is yun po yung net profit na nabawas na po yung depreciation cost. So ito na po talaga yung tinatawag nating profit guys. So dito banda sa third na page, makikita nyo po guys, meron tayong notes na sinasabi. So ito po yung mga notes natin kung kailan tayo nag-deworm, kung ano po yung mga important details na kailangan natin ilagay para po hindi natin makalimutan at may track record po tayo sa ating pag-aalaga sa mga baboy natin. So yan. So ito po si Sir John Kalumpit yung previously bumili ng ating program for only 390 pesos guys. Yan. So summary report, meron din po tayong page for summary report. So lahat ng naka-input natin sa ibabaw, automatic yan guys, maglalagay yan. For example, batch number 1. Yan. So maglalagay yan dito guys, batch number 1, number of heads is 10. Si start date, kayo na lang po yung bag input, harvest date input. Tapos yan, yung mga pinaka main na mga details, yan nakasummarize na yan guys, para makita nyo total sales, total capital, net profit, and depreciation cost. So meron tayong nilagay dito na vitamins and deworming guide. So basahin nyo lang po yan. So iba-iba naman po yung practice bawat piggery farm. So pwede nyo rin po yung i-follow or pwede nyo rin po i-apply yung sarili nyo method. So yun lamang po guys. And I hope meron kayong knowledge na natutunan. And sa mga interested po sa ating Excel file na program guys, ay mag-message lamang po kayo sa ating Facebook profile na Lucky J Satorinas po. So maraming salamat guys, and I hope natuwa kayo sa aking ginawang video guys.
Maraming salamat guys and see you soon on my next vlog.